Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Libra, maraming salamat po sa inyong mga likes and subscribes, sa mga heartwarming comments po na iniiwan ninyo sa ating mga videos. Maraming salamat po. So, bago na mensahe po ninyo ngayon, all tied up. Ayan. So, this is a restriction, no, na pinapakita ng energy na to. Siguro for quite a while, baka you are being prevented to be yourself. Baka merong nag-hold back sa inyo. Maybe iba-iba. Pwedeng tao, no, nagpe-prevent sa inyo to be yourself, na maging malaya kayong gumalaw, magdesisyon, gawin ng mga bagay na gusto ninyo, or baka situation, no? Baka nasa isang sitwasyon kayo na kailangan ninyong makisama, kailangan ninyong gampanan ang trabaho ninyo, kaya hindi kayo makagalaw ng gusto ninyo, hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin, no? Or probably, this could be fear. Baka meron din kayong takot na nararamdaman. Kaya, yun din na nagpiprevent sa inyo from moving forward, from moving on with your life, diba? From taking action kasi natatakot kayo. So, whatever the case may be, meron ditong restrictive energy na bumabalot sa inyo for the longest time siguro. Ang maganda rito, kasi ngayon, ang pinapakita ng card na to, may mga tali pa rin kayo, no? Restricted pa rin kayo. Pero, nagliliwanag na yung inyong aura. Nagliliwanag na yung paligid ninyo. Ibig sabihin nito na change is coming. Nagbabago na unti-unti siguro yung thinking ninyo. Baka maaring may mga unti-unti meron na kayong realization dito na teka lang, parang matagal-tagal na tong ganito ako. Yung parang nasa stagnant energy kayo, hindi kayo free, 'di ba? Na gawin ang mga gusto ninyong gawin, or i-carry out ang mga pangarap ninyo or yung mga goals ninyo. Kaya maaring magbabago na ang inyong sitwasyon, or babaguhin nyo na yung inyong sitwasyon, and maybe you are going to break away from this restrictive energy very soon. Number 23, that becomes number 5 kasi 2 plus 3 is 5, and 5 resonates with change. Kaya definitely, siguro sa puso ninyo sa ngayon at sa isip ninyo sa ngayon, handa na kayong baguhin ang inyong sitwasyon at handa na kayong putulin na yung mga tali na yan, no, nagkukulong sa inyo sa sitwasyon na yan, no? So you are going to break away from these restrictions, no, na nandiyan sa sarili ninyo, and you are going to claim your victory, no? Yung victory na to could be, no, kapag nakalaya na kayo or pinalaya nyo na yung sarili ninyo from that restriction, whatever that is, no, na nagpipigil sa inyo para maging malaya ka. Yan na yung ninyo, yung tagumpay ninyo, no? Yung lakas ng loob, gagamitan nyo yan ang lakas ng loob ninyo, bravery ninyo, determinasyon ninyo para makawala kayo dyan. That is a huge victory para sa'yo. Kaya, napakaganda ng pupuntahan, no, ng inyong sitwasyon ngayon. There's going to be a shift, no, in your energy. Pwede rin, no, na yung victory na to could be in other areas of life. Baka victory ninyo ito, tagumpay ninyo ito sa mga bagay na pinagtatrabahuan at pinagsisikapan ninyo. Maaari yung victory na to is related sa project ninyo, related sa pag-aaral, baka magtatapos na kayo, baka victory ito doon sa paglaban ninyo sa ham ng buhay, 'di ba? Mapagtatagumpayan niyo ng mga bagay. This could be anything na pinagtatrabahuan ninyo that you are going to succeed na sa ngayon. Goddess of the Moon, sa lahat ng mga pangyayaring ito sa buhay ninyo, you are very lucky, you're very blessed kasi divinely guided kayo. Ginagabayan kayo ng Panginoon, ng iyong mga guardian angels dito, at pinapadalhan kayo ng mga intuitive messages, intuitive nudges, at yun ang nagpupush sa inyo. Yun ang nagsisilbing liwanag doon sa path na dapat ninyong pupuntahan, kaya kayo magtatagumpay. With a woman holding a heart dito, siguro
meron kayo ritong situation wherein nanggaling kayo sa siguro merong pag-aaway, merong hindi pagkakaintindihan with other people. And ngayon, maaaring na-overcome nyo na to. Ngayon, siguro nagkabati na kayo or magkakabati na kayo or naayos nyo na, nag-compromise na siguro or meron ng pag-uusap at na-patch up na ninyo rito kung ano man yung inyong hindi pagkakaintindihan with each other, no? So this is good kasi you are choosing love dito kung kaya't magkakaintindihan na kayo. Kung kaya't magiging maayos na ang inyong samahan ng kung sino man. So, what else? We have Healer of the Ages. Ayan, speaking of pag-aayos, pagbabate, nandito tayo sa Healer of the Ages. So, talagang your situation dito with another person, no, is healing. No, magiging maayos na, magkakabati na, maghihilom na talaga ang mga sugat ninyo, no, sa puso. Kaya mayroon ng pagpapatawad and acceptance dito. Pwede rin, no, ang iba sa inyo dito siguro, this is a calling for you to embrace your healing powers. Libra, baka ang iba sa inyo dito are born to be healers. That is your gift. That is your mission in life. Yun ang inyong purpose sa buhay sa ngayon. To heal the world, to help heal the world, and to help heal, no, people around you, no? So maaring yon ang kailangan na ninyong i-embrace sa ngayon. What else? We have a 7th chakra. Yan, Archangel Uriel. Yan, so there are free flowing of information, free flowing of guidance, no? Insights, inspiration na dadating sa inyo rito. And yan ay to help you, no, na manavigate ninyo ang inyong mga sitwasyon sa ngayon. Talagang ano kayo, ginagabayan, tinutulungan kayo ng Panginoon, no? Yung mga ano ninyo, mga spirit team, no, nakasuporta sa inyo, no? Kaya kayo binibigyan ng gabay para nang sa gayon mapunta kayo sa tamang daan, 'di ba? Kaya it's up to you on how you're going to access that guidance, no? Dapat magbibigay kayo ng oras, panahon para mapakinggan ninyo yung inyong intuition, 'di ba? Nang sa gayon talagang maggabayan kayo sa tamang daan na dapat ninyong puntahan. What else? We have 5th chakra, Archangel Gabriel. This is, yung 5th chakra is, ito yung ano natin, yung throat chakra. Ito yung lalamunan natin, and that is the energy center na nag-govern sa ating communication. Okay? So, maaari, no, na ang iba sa inyo rito, you're being encouraged to express yourself. Encouraged dito to put your thoughts, your feelings, emotions into words. Okay? So, i-express ninyo kung ano ang mga nararamdaman ninyo. Ipahayag ninyo, sabihin ninyo, no? Kung ano ang laman ng inyong isipan at ang inyong damdamin para mas magkaintindihan kayo ng kausap ninyo, mas magkaintindihan kayo ng kung sino man that you are dealing with. Okay? So, open communication. Alright? So, what else? We have rest and rejuvenation. Alright? So, dito naman, kailangan ninyo ng pahinga. Maybe you are physically, mentally, emotionally exhausted na, drained na, no? Siguro pagod na kayo in any form, in any way. Kaya, teka lang, pahinga ka muna. Alagaan mo muna ang iyong sarili. Mag-self-care ka muna, okay? Mag-meditate, magnilay-nilay, you know, in order for you to get back to your core. Importante, no, na alagaan ninyo ang inyong sarili. Yun dapat ang laging nasa first priority natin. Kasi kahit marami tayong gagawin, maraming naka-line up na gagawin, but when you are in good health, when you are on top of your health, then walang problema, magagawa mo ang mga bagay na dapat mong gawin. You would be able to perform everything. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.